Ngayong Kapaskuhan, sumusulpot daw talaga ang iba't ibang modus. Gaya na lang ng mga nagpapanggap daw na tauhan ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue at nangingikil sa mga negosyante. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, hindi lang daw BIR ang pwedeng gamitin ng mga kawatan sa panuloko sa mga negosyante ngayong magpapasko at inaasahang masigla ang kalakaran kundi yung iba pang malalaking ahensya ng gobyerno. Kaya naman ingat daw sa lahat ng mga nagpapakilalang kinatawan ng isang ahensya at susubok ang makapanloko ngayong magpapasko. Buwan ng pagbibigayan ng panahon ng Kapaskuhan, kaya naman maging ang mga kawatan tila mas nagiging busy sa kanilang kalokohan. Ang Bureau of Internal Revenue nga mismo nagbabala na sa mga negosyanteng mag-ingat sa mga gagamit sa kanilang pangalan. Meron ho talagang mga tao na mapagsamantala na ginagamit yung pangalan ng isang ahensya na may authority, no? Katulad ng Bureau of Internal Revenue. No? At habang palapit ng Christmas, dumadami ho yan. No? May mga tauhan daw talaga ang BIR na umiikot sa mga establishmento bilang bahagi ng kanilang tax confirmation and verification drive o kilala rin sa tawag na tax mapping. Tinitiyak nilang rehistrado sa BIR ang mga establishmento, kung may resibo ba sila at kung nakarehistro ang cash register ng mga ito. Ngayon, kung hindi kayo rehistrado, siyempre mas prone kayo for harassment, no, by people. Now, you have to check nga who those people are. At para makatiyak na lehitimong empleyado ng BIR ang nagsasagawa ng tax mapping, dapat siguruhin ang mga sumusunod. Have their ID, they have a nameplate, something like this. All of us has a nameplate, no? They have a mission order that says that on this date, they are authorized to go around and check. Ang ilang maliliit na negosyanteng amin nakausap sa Quezon Circle, aminadong dati ay nabibiktima ng mga mapagsamantala at tiwaling mga kawani ng gobyerno. Bago kasi sila nakakuha ng pwesto rito bilang bahagi ng moratorium sa pagitan ng Quezon City Government at mga vendor, maya't maya silang hinuhuli. At tuwing magpapasko, dumadaming araw ang mga nangihingi sa kanila. Bagay na nagbago ngayon at binigyan na sila ng sariling pwesto. Siyempre may mga nagbibigay ng sobre, ganun. Talaga? Pero pag ganitong pwesto na kayo, pwede nyo nang tanggihan yung mga kan? Oo. Nakapesto ka na may binabayaran ka siyempre. Nagbabayad ka City Hall, lahingan ka pa. Pagka parang hindi na kami natatakot katulad dati na patakbo-takbo kami sa kalsada pag may mga nanguhuli. Jessica, hindi lang daw mga negosyante yung sinusubukang hingan ng pera ng mga manuloko. Ang BIR mismo ay nakakatanggap daw ng tawag mula sa mga nagpapakilala o mga NPA at sinusubukang hingan ng pera ang ilang matataas na opisyal nito. Tinakot daw ang opisyal ng BIR at binantaan yung pamilya nito, pero tulad ng ibang panuloko, kapag hindi pinatulan, hindi ito may sasakatuparan ng mga kawatan. Jessica? Rafi, dapat may mapagsumbungang hotline ang BIR o mapagsumbungan yung mga may reklamo sa BIR. Yes, Jessica, yung kanilang hotline daw, itong hotline ng BIR, pwedeng tawagan ng mga taong pwede magsumbong para i-verify kung talagang mga lehitimo yung mga umiikot ng mga BIR personnel dun sa kanilang mga lugar. Ito yung kanilang hotline, 981-8888. O sa mismong email address daw ng ni Commissioner Henares na kim.jacinto-henares@bir.gov.ph. Siniseryoso daw nila yung mga sumbong, lalo na kung meron itong matibay na ebidensya. Katunayan ay may ilang tauhan na raw silang pinaiimbestigahan at pinatanggal dahil sa iba't ibang kaso, Jessica. Mabuti pa outright, no? Ngayon pa mismo mag-issue na ng circular ba o directive ang BIR na bawal yung ganyang mga gawain, yung mga nagpaparamdam, yung mga agent, lalo na't Pasko, di ba? Parang sa airport bawal na bumati ng Merry Christmas dun sa mga dumadating na pasahero, yung mga tauhan ng airport o ng immigration at customs, kasi parang pahiwatig yun ngayong Pasko, baka yung mga umaali-aligid din ng mga ahente ng BIR o yung mga officer nila, yun pa lang by itself, di ba? Medyo kaduda-duda na yon. Yun na nga, Jessica, ang key daw talaga dito ayon sa BIR ay kapag walang ginagawang mali yung isang establishmento, wala daw ikatakot at malayo kang maloloko. Magiging daan daw kasi yung mga violations o non-compliance ng isang negosyo para magamit ng mga mapagsamantala laban sa may-ari ng negosyo. Kaya naman hanggat lehitimo yung isang negosyo, malayo umano itong maloloko, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.